Hello guys, magandang buhay po sa ating lahat. I-flex ko po sa inyo ang nabili kong juice na cranberry. First time ko lang po siyang matitikman. Ayan, ire-rep ko po siya kasi kaya ko naman po siya nagustuhan kasi ay no added sugar po siya. Nakalagay po siya no added sugar. At ang nabili kong saging na saba sa halal, ayan, 7 piraso po yan. Napakasarap po niyan at napakatamis. Ngayon po ay ilalaga ko po siya para may merienda po kami. Ayan, ang mahal po pala niyan, 3.5 pounds po siya. And before that, dahil umaga po tayo magmainit na tubig, iniinom ko po yan every morning. At tingnan nyo po yung talong nila dito, isang sakmal. Ang laki-laki po ng talong nila, grabe. Nakaka-wonder lang. At ito nga po, punta kami sa Kabayanan para po maghanap po ng pyesa ni Granny. At isa pa po ay para makapaglibot-libot po. Kasama ang aking hipag at ang aking jowarkers. At ito naman po si ako, Katsaka. Naka, nagmamaganda na naman. Unang destinasyon, pumasok po kami sa charity. At ito nga po, nakakita ako ng iba't ibang klase ng necklace. Ang ganda po, pak na pak. Yayamanin ang dating. Ipapakita ko nga po sa biyanan ko. Kasi po, yan po yung bet niyang mga kwintas. Ginagamit niya po yan pag sumasamba. Maiinggan niya talaga siyang tingnan yan. Iba-ibang color, iba-ibang style, at maraming pamimilian. Actually, nakabili na po kami ng dalawa niyan para sa kanya. So, di lang namin alam kung saan namin ipadadala. Nakakahiya din kasing makisuyo sa mga uuwi. Baka siguro pabalik bayan box na lang namin. At ito nga po, natapos na po kami sa charity. Lumabas na po kami at naghahanap na nga po kami ng pamihit ni Greenie. Dahil si Greenie nga po ay nasira. Obligado po kasing magawa ngayon dahil po gagamitin bukas. At ito nga po, dito po kami pumasok sa isang establishmento. Pounds, ano ba yan? Anong pounds, ewan ko, bahala siya. Pumasok na po kami. Ganda ng ngiti ng hipag ko, no? At nandito na nga po kami sa loob. Naghahanap po kami ng pamihit na mura. Yung hindi ka mapapamura. At ito naman si Ganda, nakala mo kung makaikot ng mata, akala mo may pera. At habang sila ay naghahanap-hanap ng mabibiling pamihit, ako naman ito nagbibidyo-video ng paninda dito. Ayan naman sila, naghahanap po ng pamihit para kay Greenie. Pero ang ending, wala naman po kami talagang nahanap. Hindi ko po alam kasi po wala po talaga yatang saktong pamihit. So, lumabas na po kami dyan, papalabas na po kami dyan para maghanap na ng bagong pupuntahan para may pamihit na gagamitin. At nandito na nga po kami sa labas. So, pinagdidesisyonan po namin kung dadalhin po namin yung sasakyan dun po sa Lidl. Dun po ipaparada. Eh kaso napagdesisyonan na lang po namin na iwanan at maglakad na lang po papuntang Lidl. At nung papunta nga po kami ng BM, may nakita po ako. May pulubi din po pala dito sa United Kingdom. Ayun po, nakatambay po siya sa isang pamilihan. May pulubi rin po pala dito, no? Akala ko sa Pilipinas lang. Dala-dala po niya yung lahat ng gamit niya. At ito po, malapit na po kami sa entrance ng BM. May mall pa nga pala po dito. Akala ko walang mall. Ito na po, entrance na po kami sa BM. As usual, ang pinaka-main po namin hanapin dito ay yung pamihit. At ito nga po, nakakita po kami ng mga bag, mga maleta. Sabi nga po ng hipag ko, pinapauwi na daw po kami sa Pilipinas. Kasi nakakita siya ng maraming maleta. At ito nga po yung mga pamihit, dito po kami nakabili. Matagal pa nga po nilang pinag-iisipan. Naghahanap nga po kasi sila ng mura. Ayan, sa tagal-tagal na pinag-isipan, nakabili na rin po sila ng isang set. Isang set na pamihit po, ayan po ang nabili nila. Kaya flex ko lang po yung porma ng sweetheart ko. Diyos ko, nakapanjama at saka nakashort. At ito nga po, nakakita pa kami ng isang box na surf. Sabi nga po ng hipag ko, ito daw po ay gawa sa Pilipinas. Nakakita din po kami ng vacuum kasi wala din po kasi kaming vacuum. Kaso ang mamahal naman po, 49 pounds po pala. Kailangan po kasi may vacuum kami, nahihiram lang po kasi kami ng vacuum, nakakahiya din. Kaso nga wala pa nga pong pera, ang mahal po pala. At ito nga po muli po namin nakita ang duyan. Sabi nga po ng hipag ko, pag dito ka nakaupo, talaga marirelax ka.
At eto nga po, pumasok po kami sa isang mall. Nagtingin-tingin po yung sweetheart ko sa riluhan. Mahilig po kasi siya sa relo, kaya lang kamamahal naman po ng paninda. Kaya sabi ko hanggang tingin ka na lang. Total may ginagamit naman po siya nanggaling sa Pilipinas. Talaga naman pong napakatibay naman po kahit namumurahin lang. At dito na nga po kami sa pambabaeng relo. Ang tinanong nga po niya kung gusto ko. Sabi ko ayoko. Meron pa naman kako kong relo dito. Dalaw-dalaw pa gamit ko. At di pa nga po nakontento, pumasok pa talaga po sa likod at naghanap-hanap pa po ng alahas no nagsawa na sa relo. Kaso yung nasa area po kami nito, hindi po pala totoong gold itong mga nasa gilid na to, nasa side na to, sabi po na nagtitinda. Ayan nga po, ina-assist nga po kami ni ate. Akala po siguro marami po kaming perang pambili ng alahas. Dahil yung asawa ko nga po talagang todo tanong pa na akala mong maraming pera. Pero mahilig po talaga magbibili ng alahas yan kung talagang kaya po niya. Hindi lang din naman po para sa kanya, higit po para sa amin. Mahilig po siya magbili-bili. Noon nga po nakumpleto niya ako eh. May hikaw ako, may kwintas ako, meron akong singsing, meron akong bracelet, puro po gold yun. Kaya lang po, naisanla din po yun dahil sarili lang din po niya. Kasi nga po nung oras po na nagka-anxiety yan, halos marami po kami nagasto. Akala niya may malalang sakit po siya. Pabalik-balik po siya sa doktor. Halos naubos po lahat ng alahas ko nang dahil sa kanya. Wala pa naman po kasi kaming pera nun. Kaya no choice kami kundi yun po talaga yung maisanla. Halos narimata na rin po. Hindi na rin po namin kinuha. At ito na nga po kami sa totoong gold. Tinuro po kami ni ate. Ito daw po totoong gold. Kaso, ang problema naman po, wala po silang 18K kahit 18K man lang po sana. Puro po 10K sila. Parang puro 10K lang po yung paninda dito. Mahihinang klase lang po ng gold ang nandito. Type ko pa naman po yung mga ganitong hikaw, yung mga simple lang, mga dipakaw. Sa bagay, kahit may 18K pa dyan, kung wala naman kaming pera, yun, wala rin magagawa. At di na rin po kami nagtagal kasi naghahabol po kami ng oras at magluluto pa nga po kami at hindi pa kami nagtatanghalian. Ayan po, pupunta na po kami sa pinagparadahan ni Trini. Nauna na nga po kaming dalawa ng hipag ko dahil siya daw ay bibili pa ng sigarilyo niya. At ito naman po ang ganap ng aking mga anak sa Pilipinas. Konsuming-konsumi po ang aking biyanan dahil po ay makakalap daw po pag naliligo ang aking mga anak. Yung tabo. Okay, ayusin niyo yung panligo niyo ha. Diyos ko, pagka naliligo na, kakalkalin lahat ng mga aparador. Eh, samantalang sabi ko nang ako na magagayak ng damit nyo. Nakipag-unahan sa paggagayak ng damit. Diyos ko, akala mo kinalkal na manok na naman na rin aparador. Babush! Kahirap nito.